Ang aklat ng Ephesians Kabanata 3. Dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo mga Gentil. Marahil narinig na ninyo ang gawain tungkol sa biyaya ng Diyos na binigay niya sa akin para sa inyo. Nagsusulat ako ayon sa pahayag na ipinaalam sa akin. Ito ang nakatagong katotohanan na sinulat ko ng bahagya sa isa ko pang sulat. Kung mababasa ninyo ang tungkol dito, maiintindihan ninyo ang aking pagkaunawa sa nakatagong katotohanan patungkol kay Kristo. Sa ibang mga salinlahi hindi ipinaalam ang katotohanan ito sa sangkatauhan. Ngunit ngayon ipinahayag ito ng Espiritu sa kanyang mga banal na mga apostol at propeta. Ang nakatagong katotohanan ito ay ang mga Gentil ay kabahagi at kaanib ng katawan. Kabahagi sila sa pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dahil dito naging lingkod ako sa pamamagitan ng biyayang kaloob ng Diyos na ibinigay sa akin sa pamamagitan ng pagkilos ng kanyang kapangyarihan. Ibinigay ng Diyos ang kaloob na ito sa akin, kahit na ako ang pinakahamak sa mga pinili ng Diyos. Ang kaloob na ito ay dapat kong ipahayag sa mga Gentil ang Ebanghelyo ng hindi masukat na kayamanan ni Kristo. Kailangan kong paliwanagan ang lahat ng mga tao patungkol sa lihim na plano ng Diyos. Ito ang plano na nilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay noong una pang panahon. Ito ay upang sa pamamagitan ng Iglesia, ang mga tagapamuno at mga may kapangyarihan sa kalangitan ay malaman ang maraming panig ng katangian ng karunungan ng Diyos. Mangyayari ito ayon sa walang hanggang plano na tinupad niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sapagkat dahil kay Kristo mayroon tayong lakas ng loob at kakayahang makalapit sa Kanya nang may tiwala dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya hinihingi ko sa inyo na huwag kayong panghinaan ng loob dahil sa aking mga pagdurusa para sa inyo. Ito ang inyong karangalan, dahil dito lumuluhod ako sa Ama, kung saan nagmula ang bawat pamilya sa langit at sa lupa. Ipinapanalangin ko na pagkalooban kayo ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na mapalakas kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nasa inyo. Ipinapanalangin ko na manahan si Kristo sa mga puso ninyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinapanalangin ko na mag-ugat at maging matatag kayo sa kanyang pag-ibig. Nawa nasa pag-ibig niya kayo upang maunawaan ninyo, kasama ng lahat ng nananampalataya, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo. Ipinapanalangin ko na malaman niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Nawa gawin ninyo ito upang mapuno kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ngayon sa Kanya na kayang gumawa ng lahat, higit pa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa walang hanggang pag-ibig at biyaya na iyong ibinubuhos sa aming buhay. Naway palakasin mo kami sa aming kalooban at mag-ugat sa iyong pag-ibig, upang maunawaan namin ang lalim ng iyong awa. Tulungan mo kaming ipakita ang iyong kaluwalhatian sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, na may bahagi ang pag-asa at pakikisalamuha ng iyong Espiritu sa mga nakapaligid sa amin. Sinaselyuhan namin ang panalangin ito sa pananampalataya at pasasalamat. Amen.